Ngayon nga pala mga par ay magse-setup tayo nung enclosure nung alaga kong gagamba. So bali dito nagpasadya ako ng enclosure na 10 by 10 by 12 ata to. So 12 yung haba niyan, tapos 10 yung height and 10 yung lapad. Right, tapos dito nilalagyan ko na siya ng lupa. At ang mixture nga pala na ito ay yung lupa na parang clay, yung kulay orange. Pinulot ko lang sa labas ng bahay namin, pero binistay ko muna yon. Tapos binalian ko na may tubig para mamatay yung mga dapat mamatay. At yan, hinaluan ko siya ng coco peat. Tapos yan, medyo basa siya dito para kapag pinorm ko siya maganda yung pagkakahulma niya, no? So ayan, tapusin na natin to mga par. So yan, lalagyan ko na siya ng bato. So ito yung magiging pinaka kuweba nung gagamba natin. Tapos yung bato na to nga pala, pinulot ko lang din to sa labas. Ba tayo bibili, pwede naman tayo mabulot, diba? So napulot ko lang din yan sa labas. Meron kasi nag-deliver ng buhangin doon, may nagpapagawa yata ng bahay. So ito yung bato na magaan, tapos butas-butas. Kaya sabi ko sakto to, hindi masyadong mabibigatan o bibigat yung enclosure na sinisetup natin para madali siyang buhat-buhatin. Pero mabigat tong na to enclosure na to kasi pinasadya ko to. May nakilala akong gumagawa ng aquarium dito sa amin malapit. So yan, pa-testing ako ng gawa sa kanya. So 400 lang pinayad ko rito. Sliding door na siya. So madali ko na na-access kasi yung mga gagamba ko nakalagay lang yun sa 2.5 gallon na aquarium at masyadong maliit. So kaya nagpasadya ako para medyo nakakagalaw-galaw naman yung gagamba natin. So yan, ihuhulma lang natin yung kuweba na yan, sundot-sundutin lang natin para maayos yung lupa sa loob. At ayan mga par, konting retouch na lang. Tapos dito lalagyan ko na siya ng tawag dito, mga tuyong sanga. Ayan di ba? Ganap na ganap. Siyempre para may konting design naman, di ba? Para hindi plain na lupa lang. Though hindi naman talaga siya kailangan. Tapos nilalagyan ko rin dito ng mga tuyong dahon ng santol. Kasi meron akong maling nagawa dito mga gar. So nalagyan ko siya ng isopad. Sabi ko na parang may mali akong ginagawa. So ito, papakita ko sa inyo saglit yung clip. Ayan mga par, kita nyo naman naglagay ako ng isopods. Pero hindi naman ganun kadami yan. And hindi ko rin sure kung makakasurvive yan dyan. Kasi yung enclosure ng tarantula ko, ibibihira kung i-mist o lagyan ng moisture. So ito lang kasi bagong lagay po lang yung lupa. Kaya mataas yung humidity nito. Pero sobrang init naman dito sa terrace pagka tanghali. Lalo na ngayon, kaya hindi ko sure kung makakasurvive yan. And as of now, so sinot ko tong video na to last month pa ata, bandang March pa. At ngayon ang nakikita ko na lang na isopods ay isa. So ang disadvantage daw kasi nang sabi ng tropa possible na kainin nila yung tarantula during molting stage pag nagpapalit sila ng balat. So pwede siyang kainin ng isopods. Pero as of now, wala nang isopods ako nakikita. Doon may nakita akong isang piraso na lang. So ayan ang finished product natin mga paro. Kita nyo naman, siguro naman natuwa siya sa ginawa ko sa bago niyang bahay. Ayun kita nyo naman mga par, diba? So yun lang mga par, maraming salamat sa panonood. Peace out.